Bakit parang walang mga matataas na mga opisyal ng pamahalaan na nasangkot dito, nasasangkot sa issue ng flood control galing sa DPWH o galing sa Kongreso ang mga nababanggit? So baka malamang ang mga masasampan dito ay mga kontraktor lamang o kaya yung mga mabababang mga opisyal o kawani ng Department of Public Works and Highways ay hindi po yung katanggap-tanggap sa ating mamamayan. Bakit mo sisisihin lamang itong mga contractors? Samantalang sabi nga nila, yung mga contractors naghahanap buhay lang naman yung mga yan. Kung yun ang kalakaran sa gobyerno na itong mga korap na mga opisyal ng DPWH, kailangan magkaroon sila ng ganitong kickback o kaya cut or whatever you are going to call it, no choice itong mga kontraktor na ito na magbigay po sila, kung hindi wala sila makukuhang negosyo. Kung baga, kung susuriin natin kung sino ang pinaka most guilty, kung sino ang talagang may pinakamabigat na kasalanan, sa tingin ko itong mga contractors, hindi po sila yung most guilty dito eh. Kasi considered din sila, well, guilty rin sila, pero they are not the most guilty. Maaaring sila ay principal by indispensable cooperation, o pero yung principal by direct participation dyan, or whatever you are going to call it, dapat sangkot dito yung mga matataas na opisyal na nag-approve ng insertion at nag-approve ng batas. Ganun lamang po yun. Sa gitna nga ng issue ng korupsyon, lalo na sa umunay katiwalian sa flood control projects, abay ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon may pahayag na bago, tinitiyak po ng Pangulo na bago po magpasko ay may makukulong na mga sangkot sa korupsyon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Well, sana nga ay totoo na ganun ang mangyayari at ang mga mailalagay kung sila man po ay talagang masasampahan ng kaso at makukulong ay masampahan sila ng plunder kasi non-bailable yan. Paano mo ikukulong yung isang akusado sa isang kaso kung ang kanyang demanda naman ay bailable. So hindi rin sila makukulong. So tingnan natin sino-sino itong mga sinasabi nilang may papakulong. Ang sabi ng mga netizens natin, mga taong bayan na nakasubaybay sa nangyayari ay itong mga investigasyon na lumalabas. Nakita natin yung mga pahayag ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Bakit parang walang mga matataas na mga opisyal ng pamahalaan na nasangkot dito, nasasangkot sa issue ng flood control galing sa DPWH o galing sa Kongreso ang mga nababanggit? So baka malamang ang mga masasampan dito ay mga kontraktor lamang o kaya yung mga mabababang mga opisyal o kawani ng Department of Public Works and Highways ay hindi po yung katanggap-tanggap sa ating mamamayan. At gusto ko rin lang mag-comment doon sa sinasabi na itong malawakang corruption sa flood control o kaya ay sa pamahalaan ay maging maihahalin tulad na isang crime against humanity o kaya electoral sabotage. Ganito kasi ang panuntunan natin sa criminal law o kaya sa penal system natin. Kung ano man po yung definition ng electoral sabotage o yung economic sabotage, ibig kong sabihin, at the time, nung anong oras na ipinasa ito ng ating Kongreso ng Pilipinas, iyon ang mananaig na definition ng economic sabotage. At hindi pwedeng i-apply mo yung economic sabotage alinsunod sa umiira na batas natin sa mga pangyayari na hindi naman tumutugma doon sa definition ng economic sabotage or yung interpretation ng economic sabotage nung pinasa ng Kongreso ito. Kasi meron tayong tinatawag na ex post facto law o kaya yung mga batas na sa penal system natin, they must be strictly interpreted against the prosecution or against the government, kumbaga, and they must be liberally interpreted in favor of the accused. Hindi rin pwedeng basta-basta pumasok na crime against humanity ito alinsunod doon sa umiiral na batas na Republic Act 9851 kasi nga yung definition ng crime against humanity ay very specific, yung mga enumeration kung ano ang maaring mauugnay sa tinatawag na crime against humanity. Kaya kung hindi included doon, hindi na isama doon sa mga enumerated na examples ng crime against humanity,
ay hindi mo maisasama itong malawakang corruption in flood control or in government as crime against humanity kahit na ito po ay makakaapekto sa buhay ng ating mga mamamayan. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi pwedeng baguhin yan ng ating Kongreso. Maganda nga kung isasama doon sa panukalang batas na babaguhin ang definition ng crime against humanity o kaya electoral or economic sabotage, na yung definition ng economic sabotage at saka yung enumeration ng crime against humanity maisama itong graft and corruption. Kaya sa batas kasi natin, kailangan alam natin yung panuntunan na tinatawag nating exclusio onius, inclusio onius is exclusio alterius. What the law does not include, it excludes. O kaya all criminal law or provisions of our penal laws must be strictly interpreted against the government or the prosecution and liberally interpreted in favor of the accused. Opo. Attorney, doon sa naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., gaano po yun ka-realistic o gaano po katotoo po yun batay sa legal process po ng ating bansa na at saka hindi po nalalabag din, considering hindi nalalabag ang due process dito po sa isyong ito? Well, yung proseso naman kasi ng ating penal law o kaya yung procedure na tinatawag natin, meron tayong tinatawag kasing compliance of the procedural due process at saka siyempre observance of the substantive due process. Yung substantive due process na nandoon sa mismong provision po ng batas po natin yan. Kung yung bang mga umiiral na batas natin ay nasusunod yung panuntunan ng ating Constitution. Ngayon, yung procedural due process, nakalagay din doon yan na the law must hear before it condemns. So, ibig sabihin, dadaan yan sa preliminary investigation. So, yung investigation ngayon ng ICI, hindi pa yun masasabi nating preliminary investigation eh. Ano pa lang yun eh, fact-finding lang yun. Fact-finding investigation yon. So, ano man ang maging findings ng ICI, ipapasa doon sa ombudsman at yung ombudsman magkakandak ngayon ng preliminary investigation para i-determine kung meron bang probable cause at eventually ma-determine kung merong prima facie evidence of guilt at maisampa yung information doon sa kaukulang korte kung Sandigan Bayan man isasampayan o kaya sa Regional Trial Court. Magdidepende yun doon sa salary grade ng mga sangkot ng mga opisyal ng gobyerno. At dito naman sa mga private individuals, itong mga contractors, ay magdidepende rin kung sino yung makakasama nilang makakasuhan sa particular na proyekto. At kung ang kasama po dyan ay matataas na opisyal, pare-pareho silang mapupunta sa Sandigan Bayan. O kaya kung medyo mababa naman po yung mga sasangkot na opisyal dyan, at hindi papasok doon sa jurisdiction ng Sandigan Bayan, mapupunta yan sa RTC. Pero doon sa preliminary investigation, ano man po ang outcome doon, ay pwedeng mag-file ng motion for reconsideration yung akusado o yung inimbestigahan. At ano man po magiging decision muli, kung yan po ay i-deny ng ombudsman, pwede pong i-appeal po yan ng mga akusado o yung mga makakasuhan sa Supreme Court kasi kung ito nasa batas po yan na anuman ang decision ng ombudsman. Kung administrative case yan, ay pwedeng i-appeal sa Court of Appeals. Kung criminal case yan, ang decision ng ombudsman pwedeng mag-appeal doon sa Supreme Court. So, titignan natin yung timeline kung realistic nga ba na before Christmas ay meron ng makukulong at kung ano ang kasong isasampa. Palagay ko, ang iniisip po nila, ikakaso dyan ay plunder dahil non-bailable po yan. Opo. At kung ang tanong din, kung may senador o congressman ang makukulong dito, attorney, bago magpasko. Yun ang binabanggit nga po nila na meron daw mga 3 minimum na mga congressmen at mga senador o kaya former senator. Sino kaya itong mga ito? Abangan natin kung sino itong mga posibleng mga senador na kakasuhan ng plunder. Kung plunder po ang kanilang isasampa at kung sino rin itong mga congressmen. Ang nababanggit lang na pangalan ay si dating Congressman Zaldico at si former Congresswoman
Mitch Kahayon ng Caloocan ang mga nababanggit sa mga balita sa information. Kasi yun ang tayo ngayon ay wala tayong first-hand information maliban lamang kung ano yung ipapahayag ng ICI sa kanilang pag-iimbestiga at hindi yung inaasahan natin na itong fact finding na ito ay open to the public at meron tayo kaagad na makikita na ginagawa ng ICI. Ang nangyayari ngayon, umaasa na lamang po tayo kung ano yung ipapahayag po nila. Yun po yung sinasabi ng ating mga kababayan, marami sa ating mga kababayan na malamang itong ginagawa ng ICI ay may mga gustong pagtakpan ng mga tunay na sangkot dito sa anomalyang flood control projects. Opo. Isa po sa mga tanong na ibinatok kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon na attorney, kung makakasuhan po ba, kasama sa makakasuhan, itong si House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez. At ang sagot po ng Pangulong Bongbong Marcos, i-quote ko lamang, I don't think so because the only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know with the Speaker. No, not as yet, not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. We don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Ano po masasabi po ninyo, Attorney? Well, siguro ulitin na lang natin yung sagot ni Senator Amy Marcos, ano? Nakapakinggan naman po siguro ninyo kung ano yung sinabi ni Senator Amy Marcos na siya sa lahat siguro ng Pilipino ay mas may personal na kaalaman kung paano tumatakbo yung itong nangyayari ngayon na investigasyon, kung totoo man po na talagang ito ay honest to goodness, transparent at saka impartial investigation. Hindi ganoon ang perception ng taong bayan hindi ganoon ang sinasabi ni Senator Amy Marcos na ang ginagawa ngayon ay para hindi maisama yung mga dapat na masama at masasampahan ng kaso. So, yun na lamang po yung aking kasagutan na rin kasi wala din akong personal knowledge kung ano ba talaga itong ginagawa nila ngayon. Tayo umaasa na lamang po doon sa mga nababasa nating mga reports na nanggagaling sa ICI o kaya nanggagaling sa Department of Public Works and Highways. At kaduda-duda nga, ang nangyayari ngayon na pag-iimbestiga at may mga gustong talagang pagtakpan. So yun ang sinasabi nila na kung hindi naman masasama itong mga matataas na mga opisyal ng pamahalang nasa Kongreso, na alam naman po natin na walang insertion na mangyayari sa budget at alam naman po natin na walang maa-aproban na budget yan kung walang pahintulot ng mga matataas na opisyal ng Kongreso, magiyan ay nasa Kamara o kaya sa Senado at ganoon din sa Executive Department. Hindi po yun maa-aproban kung talagang hindi po ginusto ng mga kinauukulan na i-approve yung budget at ilagay po yung mga maanumalyang mga proyekto na ito. Opo. Pagdating po daw sa implementation, imposible namang hindi alam yan ng matataas na opisyal ng DPWH. Ang sisisihin mo lang yung mga district engineers o kaya yung mga regional directors. Sa ngayon, wala pa akong nakikita o nababasa na merong regional directors na makakasuhan hanggang district engineers pa lamang po yung aking nakikitang mga pinapahayag at nababasa. So meron talagang ginagawa na nais pagtakpan ang mga matataas na opisyal dahil kung hindi nila siguro gagawin yung pagtatakip ng ditong nangyayari ngayon ay baka umabot na sa sukdulang pinakamataas na mga posisyon sa ating pamahalaan ang tunay na sangkot dito sa maanumalyang flood control projects. Kung maalala po ninyo, Attorney, ang Ombudsman Boyeng Rimulya may pahayag din po tungkol nga dito sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez na siya'y liable lamang for gross negligence. Paano ba yan? Ano bang akmang termino yan sa Tagalog? Parang nagpabaya lang dahil siya'y ang nag-appoint doon kay dating Congressman Zaldico na House Committee on Appropriation Chairman noon. Actually, mali pa rin yung kwan na yun mali rin yung pahayag na yun kasi yung speaker, hindi naman niya ina-appoint yung mga chairman ng mga committees Ang nag-a-approve po niyan, dumadaan po yan sa plenary session.
So kung ikaw ay manonominate, maaaring si dating speaker ay ang kanyang kagustuhan o kaya ang kanyang choice na makasama na maging chairman ng Committee on Appropriations or Committee on Ways and Means o kaya ay Committee on Accounts ay yung mga malapit sa kanya. So maaaring sinabi niya, ito yung preference natin na siyang maging chairman ng Committee on Appropriations. Pero hindi po yun matatapos sa sinasabi ng speaker. Lahat po yan ay idadaan pa rin sa plenary session. So if ang mag-a-approve po niyan, practically, ang nag-appoint sa chairman ng Committee on Appropriations ay ang buong Kongreso. So paano mo makakasuhan ngayon ng gross negligence o ano pa man yung binabanggit? So hindi po tama na yung speaker po lamang ang nag-appoint dyan. Siya nga siguro ang nagsabi ng kanyang preference kung sinong gusto niya, pero idinaan po yan sa plenaryo. Ganon din ang sinasabi nitong si Congressman Saldico. Sabi niya, hindi ako ang nag-insert niyan. Lahat po yan ay dumaan din sa plenary. In-approve po nila yan, yung Bicameral Conference Committee report na yan. At pagkatapos ma-approve ng Bicameral Conference Committee, dumaan sa plenaryo yan. Pagdating doon sa plenaryo, in-approvean lahat ng mga membro ng Kongreso yung mga insertions na yan. At pagkatapos ng Kongreso, nagkaroon ng enrolled bill na questionable, pero yung questionable enrolled bill na yan ay pinirmahan pa rin at naging batas. So, yun ang sinasabi ni Saldico ngayon na parang depensa niya. Ito ay mga pahayag na nabasa po natin sa social media o kaya sa mga media networks na pakinggan po natin o kaya sa mga pahayagan sa labasan. So, nakikita na natin dito yung depensa ng mga maaring masangkot dito sa maanumalyang flood control. Pero paano po yun, attorney, ma-impluensyahan? Kasi nagbigay na ng pahayag itong ombudsman na siya namang dapat, inatasang magsampa ng kaso laban po doon sa mga sangkot sa korupsyon na ganito po ang naging pahayag. Paano ma-impluensyahan ito? At paano maapektuhan ang kaso naman ni dating Speaker Martin Romualdez na siyang, sabi mo nga, ay tinuturo ng mga resource person, lalo na itong si Congressman Zaldico? Well, kaya nga, ito yung dapat po nating pagtuunan ng pansin. Bakit ngayon ang taong bayan ay umaalma at gusto nila pong mag-rally ng malawakan itong susunod na mga araw? Dahil hindi po sila satisfied Hindi nila tatanggapin yung mga ginagawa ngayon ng kasalukuyang pamahalaan na investigasyon kuno na hindi talaga tumutugma doon sa alam ng taong bayan. Ang taong bayan kasi ay na sila, well-informed na rin sila kahit papaano dahil nga sa social media. At nakikita nila yung katotohanan at alam din ng taong bayan yung proseso ng pag-approve ng mga gastusin o kaya itong appropriations. Na lahat po yan ay dumaan sa Kongreso, inapruban ng Palasyo, inimplement ng DPWH. Bakit mo sisisihin lamang itong mga contractors? Samantalang sabi nga nila, yung mga contractors naghahanap buhay lang naman yung mga yan. Kung yun ang kalakaran sa gobyerno na itong mga corrupt na mga opisyal ng DPWH, kailangan magkaroon sila ng ganitong kickback o kaya cut or whatever you are going to call it, no choice itong mga kontraktor na ito na magbigay po sila. Kung hindi, wala sila makukuhang negosyo. Kung susuruin natin kung sino ang pinaka-most guilty, kung sino ang talagang may pinakamabigat na kasalanan, sa tingin ko itong mga contractors, hindi po sila yung most guilty dito Kasi considered din sila, guilty rin sila, pero they are not the most guilty. Maaaring sila ay principal by indispensable cooperation, pero yung principal by direct participation dyan, or whatever you are going to call it, dapat sangkot dito yung mga matataas na opisyal na nag-approve ng insertion at nag-approve ng batas. Ganun lamang po yun. Kaya kung ano man po yung pahayag ngayon ng ombudsman patungkol po dito sa mga maaaring masangkot, doon mamimiligro yung tinatawag nating rule of law and
dispensation of impartial justice. Kasi ma-preempt na nga kung ano man po yung magiging investigasyon na gagawin. Kung sakali man pong may magsampa nga ng kaso dito sa mga matataas na mga opisyal ng pamahalaan na nababanggit, senador man yan, congressman man yan, or speaker man yan, ay kung sino man po yung mabibigyan ng pagkakataong mag-imbestiga, baka nga meron ng pahayag ng boss ko, meron ng pahayag si ganito, bakit ko pa kukontrahin? Maaaring ganun ang mangyayari po rito. Tinak din po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., attorney, na kakansalahin na agad yung pasaporte naman ni Zaldico once na maisampa ng formal ng maisampa itong kasong kriminal nga laban sa kanya. Kasi nga pala hindi pa pala nasasampahan ng kaso itong si Zaldico. Paano po yun, attorney? Ano bang sinasabi ng ating batas? Hindi po ba po pwede pang hindi na ba po pwedeng kanselahin itong pasaporte ni Zaldico at aantayin itong kaso muna bago yun ipatupad? Well, may mga panuntunan kung yung isang mamamayang Pilipino na may hawak-hawak pong pasaporte na ito ay ibinigay po ng ating pamahalaan sa kanya. Kasi po yung the right to travel, no, or to the right to abode, yung pagtira sa isang lugar na gusto mo, ay guaranteed po yan ng ating saligang batas. Pero hindi po ito absolute. Hindi po ito walang limitation. Unless otherwise provided by law or as may be ordered by the court. Marami pong mga basihan po dyan na pwedeng malimitahan yung pagpunta ng isang mamamayang Pilipino sa isang lugar. Lalong-lalo na po pag siya po ay mapunta po sa ibang bansa. At hindi rin po yung pagsasampa lamang po ng criminal case ang maaaring maging batayan po yan ng pamahalaan na nag-issue ng passport para ikansila rin itong passport na ito. Kasi yung pagbibigay ng passport is a regulatory power of the state. So pribilehyo lamang po itong ibinibigay ng ating pamahalaan sa mamamayang Pilipino. O, meron kang karapatang magbiyahe, meron kang karapatan pumunta sa ibang bansa, pero hindi yan absolute. So kung bibigyan ka ng pasaporte para makalabas ka ng bansa, yun ay isang privilege. At kung privilege po ito na binigay sa iyong pagkuha ng pasaporte, ay pwede pong tanggalin yung pribilehyo na yan. Upon observance of due process pa rin po yan. Isa po yan sa due process ay kung ikaw ay masampahan nga ng criminal case. At kahit na ikaw nasampahan ng criminal case, hindi naman automatic na hindi ka na magkakaroon ng passport o makakansila na yung passport mo. Pupunta ka pa rin sa korte para ito ay pakansil mo o kaya sabihin na ganito. O kaya meron proseso po dyan ang Department of Foreign Affairs o mismo ang Malacanang, ang palasyo. Mag-o-order po na kansilahin yung passport na yan. Can they do that? Yes, they can. They can always do that without waiting for the filing of the appropriate charges against any individual like former Congressman Zaldico. Sa ngayon, pwede nang kansilahin kasi hindi na nga siya umuwi dito. Nagbiyahe siya, yung kanyang travel authority ay nag-expire. So ang ginawa niya, nag-resign siya para hindi raw ma-violate yung kanyang travel authority. Nag-resign siya congressman. So ibig sabihin nun, there is now really a express attempt on his part to evade whatever is necessary for him to face in the Philippines dahil ayaw na nga niyang umuwi at merong mga malawakang investigasyon sa mga activities na siya ay nasasangkot. So pwedeng i-cancela yan kung talagang gusto nilang cancelahin kasi nga pribilehyo lamang po yung pagbigay ng passport sa mamamayang Pilipino. May tuturing na bang fugitive from justice itong si Zaldico, attorney? Not necessarily, not yet. Hindi mo pa pwedeng masabing ganon kasi nga tatama nga naman dahil wala pa naman po talagang formal na charges na naisasampa. So hindi mo siya masasabing siya ay isang fugitive from justice kasi wala pang warrant of arrest na nai-issue sa kanya. So hindi mo pa masasabi sa ngayon. But he is a subject, very important subject of interest. Sabihin natin, a subject of interest in the dispensation of justice. Primary subject of a very important state interest. Ito ngayon si Zaldico.